Guys, magandang gabi po. Ako po si Brother J.R. Tagyam. Nais ko lang pong i-share ang salita ng Panginoon para po sa ating lahat. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Proverbs 4:23, sabi po niya, bantayan po natin ang ating mga puso, ingatan po natin ang ating mga puso, dahil sa puso po natin nakasalalay ang buhay natin. Na kung ang ating pong puso daw ay may problema po lahat ng bahagi ng parte ng ating mga katawan. Kasi lahat ng bahagi ng ating mga katawan ay nakakonekta po sa puso natin. Kaya sabi ng Bible, napakahalaga po na malinis ang ating puso. Katulad ng puso ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay pinaratangan, isinakdal, pinako sa cross, hanggang kamatayan. Pero yun minsan hindi po nadungisan ang kanyang puso. Nanatili po siyang malinis, walang kasalanan. Kaya naman po, lubusan siya nagpapakumbaba. At ngayon, itinaas po siya ng Diyos. Nandun po siya ngayon sa kanan ng Ama, sa trono ng Ama sa langit. Kaya yun po yung pinapaabot ng salita ng Diyos sa Proverbs 4:23. Ingatan po natin ang ating mga puso. Hindi po natin papayagan ng galit, puot, insecurity, kahambugan, habag sa sarili, karumihan, mga pita ng laman, pita ng mata at pita ng kapalaluan, unforgiveness, pagkapuot po. Yun po yung dahilan. Kaya po ang tao ay puno ng sakit at karamdaman dahil marumi po yung ating puso. At pangalawa po, kapag marumi po ang ating puso, hindi po titira ang Diyos sa ating puso. Lagi po natin alalahanin na si Jesus ay nakatira po siya sa ating mga puso. Hindi po siya tumitira ng marumi dahil ayaw po ng Diyos ang marumi. At hindi po nakakapasok sa kaharian ng langit ang marumi. Hindi, yun lang po, may malinis na puso. Kaya bilang mananampalataya, isang born again, panatiliin po natin ang kalinisan ng ating mga puso. Ang sabi po ng Matthew chapter 5:8, na mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Maliwanag po. Ito po ang pinapaabot ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa, saan ka man nandoon kapatid, kaibigan, minamahal. Ano man ang ginagawa mo, ano man katayuan mo. Ngayon, pinalalahanan po tayo ng Diyos dahil mahal po tayong lahat ng Panginoon at hindi po ibig ng Diyos na may mapapahamak sa kanyang mga nilikha. Yan ang dahilan kaya pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay malinis sa pamagitan ng kanyang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at sa pamagitan po ng kanyang latay at sugat na
na tinamo niya sa krus ng Kalbaryo. Ang atin pong mga karamdaman, spiritually, physically, karamdaman ay gumaling po. So yan po ang pinapaabot ng Lord dahil tayo po ay gumaling na. Panatiliin po natin na malinis tayo upang hindi po tayo mapaglalangan ng kaaway na walang iba kundi ang diablo. Hindi po tayo tabla ng mga sakit at karamdaman. Dahil kapag wala po tayong kasalanan, malinis po ang ating puso. Nagagawa po ng Lord na ipagtanggol tayo. Dahil siya po ay katuwiran. Pag nasa katuwiran po tayo, siguradong ipagtatanggol po tayo ng Lord sa sino mang nagtatangka na saktan tayo. Amen? Pero kung tayo po'y marumi, hindi po niya magagawang ipagtanggol ka, ikaw at ako. Bakit po? Siya po ay makatarungan. Hindi po siya nagtatanggol sa taong may pagkakamali. So kapag nagkakamali po tayo para may pagtanggol po tayo ng Lord, kapatid, minamahal, kailangan po mag-repent na kaagad tayo. Pag nakagawa tayo ng hindi maganda at inusig tayo ng ating konsensya dahil nakatira nga sa atin si Kristo, hingi na po kaagad tayo ng tawad sa Lord. Sapagkat ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, na kapag ipahayag po natin ang ating mga kasalanan, siguradong patatawarin po tayo ng Panginoon Jesus nitong lahat. Dahil ginawa po niya sa cross, siya po ang unang nagpatawad. Siya po ang nagbigay sa atin ng halimbawa na dapat natin tularan. Na kailangan daw po tayo magpatawad upang magagawa po niya, makakilos po siya sa atin. Amen po. Marami pong salamat.